Magandang araw na muli mga boss. Pina-check sa akin ni customer itong sasakyan niya dahil nga sa meron daw itong umiingay pag nag-start, parang may sumisipol daw. Kaya ang ginawa ko, check ko muna yung kilometer reading niya. At ito nga mga boss, kung makikita nyo itong kilometer reading niya, kaunti na lang 100,000 na. At nang tinanong ko si customer, wala pa daw napapalitan dito kahit nga yung spark plug, itong drive belt niya, hindi pa rin napalitan. Kaya ang gagawin ko dito mga boss, una, papalitan ko ito ng alternator belt. Dahil sigurado naman ako, yung sipol na lumalabas dito pag nag-i-start siya sa umaga, isa drive belt ang problema nun. Sabi ko nga kay customer, swerte ka nga, biro mo, 100,000 na bago ka magpapalit ng drive belt. Samantalang meron nga ako nagawa, hindi nga umabot ng 70,000 km nagpalit na ng drive belt. Pero alam nyo mga boss, kapag nagpalit kayo ng drive belt nito, lalo't ganito yung sasakyan nyo, napakadali lang. Gagamit ka lang dyan ng box wrench sa number 14. Ayun, nakikita nyo, yung ginagalaw-galaw ko. Ayan. Ayan yung drive belt tensioner bearing niya. Ayan, adjuster yan mga boss. Para matanggal mo itong alternator belt. Nakita nyo naman, di ba, ginagalaw-galaw ko. O, tingnan nyo, ayan, gumagalaw-galaw din siya, di ba? O, ayan. Uulitin ko, yung nilagyan nyo ng number 40 na box wrench, ayun yung adjuster. Ibababa nyo yun, yung adjuster na yun. Pagkababa nyo mga boss, kung mapapansin nyo, aangat naman itong tensioner bearing niya, aangat yan. Pag umangat yan, luluwag naman itong belt. Ngayon, maluwag mo nang matatanggal itong alternator belt niya. At pag nailihis mo na itong belt dito sa adjuster, o bitawan mo na itong adjuster para hindi ka naman mapagod, pwede mo na ngayon tuluyan tanggalin itong drive belt mo. O ayan, inaangat ko na, di ba? Kaya lang mga boss, medyo matagal lang yan dahil itong drive belt, syempre nakapulupot pa yan dito sa ilalim niya. Ibig kong sabihin, nakapaikot pa yan dito sa mga pulley, kaya dapat matanggal mo siya ron para tuluyan mo nang maiangat itong drive belt. O di ba? Ganun lang naman siya kasimple, hindi kayo mahihirapan kung kayo ang gagawa. Tapos niyan, pwede mo na ngayon ilagay itong bagong drive belt mo. Sa paglagay naman ng bagong drive belt mga boss, mas madali naman na yan. Unang-una dapat tinandaan mo yung iikutan ng drive belt mo. At ang diskarte dyan mga boss, para hindi ka mahirapan, unahin mo sa ilalim. Kaya lang ang problema, nalaglag yung drive belt, kaya hinila ko muna yung paangat. Ipinatong ko dito sa pulley ng alternator. Ayan ako, nakita nyo, ipinatong ko muna itong drive belt dito sa pulley ng alternator. Tapos pepwesto muna ako dito sa ilalim ng sasakyan, dito sa may gulong mga boss. Siyempre naman dapat ipuposisyon mo muna itong drive belt dito sa crankshaft pulley niya. Ayan mga boss, yung crankshaft pulley, tapos dito sa compressor ng aircon, ilalagay mo muna siya dyan. Yan, kailangan mga boss, itong ipin ng drive belt mo is maayos yung pagkakalapat niya dito sa mga pulley. Ibig kong sabihin dito sa compressor pulley, sa crankshaft pulley, dapat maayos ang pagkakalapat niyan. Dapat totally sa lahat ng pag-iikutan ng belt mo, dapat maayos ang pagkakalapat niyan. Walang sasablay kahit isa. Kung mapapansin nyo mga boss, di ba bumibitaw-bitaw pa nga itong drive belt sa paglagay ko eh. Ganun talaga mga boss. Dahil nga sa matigas pa itong belt, kaya lumalaban siya. Pero lagi kong sasabihin sa inyo, sa pagtsatsaga mo, magkakaroon naman ng bunga yan. Pasasaan ba't mailalagay mo rin yan ng maayos? O di ba, nailapat mo na siya. Dito naman ako sa crankshaft pulley mga boss, ilalapat mo rin yan sa ipin niya. Ayan kung makikita nyo, ayan Kailangan maipasok mo itong ipin niya sa crankshaft pulley ng maayos. Dahil okay na yan mga boss, i-check mo ngayon maigi. Ayan, sipatin mo kung alin ang hindi pa nakalapat ng maayos. Pag okay na talaga, balik ka na ngayon dito sa ibabaw ng sasakyan mo, dito sa makina. Para i-check mo ulit itong alternator belt mo kung okay ba yung pagkakaalay niya. O pag okay naman siya mga boss, pwede mo na ngayon isampa itong drive belt dito sa alternator pulley niya. Ayan mga boss, yung kamay ko kung makikita nyo, inilalagay ko itong alternator belt dito sa pulley niya. O yan, di ba? Ayos na siya. Lapat na, di ba? Pag ganyan mga boss, na ilapat nyo na sa mga pulley dito sa ilalim, pati dito sa ibabaw, ibig kong sabihin, gamit ka ngayon ng box wrench sa number 14, ilagay mo yan dito sa tensioner bearing adjuster niya, itong box wrench mo na number 14, yung tools mo, ibig kong sabihin, tsaka mo ngayon itulak pababa. Itong adjuster, gamit yung box wrench mo na number 14, na pag diniinan mo itong adjuster niya, yung tensioner bearing naman, aangat naman yun. Kaya itong belt naman, maluwag mo siyang mailalagay. Kaya lang medyo malaki yung kamay ko mga boss, hindi ko maitulak ng maayos yung belt eh. Kaya ang diskarte ko dyan, gumamit ako ng screwdriver, yung flat screw mga boss, para mailagay ko itong drive belt dito sa ilalim ng tensioner bearing niya. Dapat nakalapat ng maayos yan mga boss, itong alternator belt mo dito sa ilalim ng tensioner bearing, para sigurado ka na pag start mo ng makina is hindi siya bibitaw. Nakita nyo naman siguro mga boss, chinecheck ko maigi yan bago ko binitawan. Di ba, okay na siya. Pero para makita nyo pa rin, ito yung adjuster mga boss, ibinalik ko itong number 14 na box. Tingnan nyo, ginalaw-galaw ko, ayan, di ba?
At para mas maganda mga boss, mas maiintindihan nyo, medyo ilalapit ko itong camera para makita nyo kung saan yung ginagalaw ko na adjuster na kung tawagin, drive belt tensioner adjuster. Ayan mga boss, yung ginagalaw-galaw ko ng backstress sa number 14. Sana mga boss naintindihan nyo itong video o i-check ko ngayon dito sa ilalim para makita nyo ulit na okay na yung pagkakalapat nitong drive belt dito sa mga pulley niya. Ayan, di ba nakita nyo naman mga boss, lapat na siya. O, di ba hanggang sa taas, hanggang dito sa baba, okay siya, lapat siya. Pag ganyan mga boss, siguro naman alam nyo na kung ano yung susunod yung gagawin. Balik ka muna ulit dito sa ibabaw ng makina mo. Ilagay mo muna itong engine cover niya para maganda-ganda naman pag in-start mo itong makina is okay na. O, start na yung makina. Nakita nyo naman mga boss, okay na siya. Sabi nga ni customer, wala na yung ingay niya, tahimik na itong makina niya. Dati daw kasi every time magi-start siya, magaspang daw itong andar ng makina, tapos yung belt niya sumisipol. Pero ngayon, okay na daw siya. Alam niyo mga boss, pinalitan ko na rin kasi ng spark plug yan. Ayun yung panibagong video na gagawin ko at ipapanood ko sa inyo kung paano ko siya pinalitan. Basta't lagi niyong tatandaan, sa awat tulong ng Diyos, lahat ng basic na pwedeng gawin dito sa sasakyan is kung kaya ko naman maipakita sa inyo para matuto kayo ay gagawin ko. Na kung kaya nyo naman gawin, kayo na yung gumawa para hindi kayo magastusan. Muli, maraming salamat. At kung maaari, sana wag niyong kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!